Tagumpay nilang nailigtas si Mash nang maya-maya ay dumating si Seiya para sabihing ang dalawang bata daw ang magbibit-bit ng bagahe niya. At dahil napagtanto ni Mash ang lakas ng bida ay nagmakaawa itong maging apprentice ng hero. Bago sila maglakbay ay nais daw munang ipakita ni Mash sa bago niyang master ang tirahan ng mga dragon kung saan sila nanggaling ni Elulo. Kung saan ay doon daw nila makukuha ang legendary sword. Pero dahil gusto munang maghanda ng bida ay nagpunta muna sila sa Divine Realm para mag-training. Pinakita si Xerxes na nagluluto dahil ayaw na nitong humawak ng espada dahil sa karanasan kay Seiya. Labis na nahiya si Xerxes nang makita ng bida subalit inalok niya pa rin sila na tikman ang gawa niyang cake. Pero kadiri daw ito sabi ng hero. Nakiusap sila sa umiiyak na Xerxes kung maaari nitong turuan si Mash. At nang malaman na mahina pa ang bata ay pumayag si Xerxes na turuan ito. Para kay Elulo naman ay nakiusap sila kay Goddess Hestia na turuan ito ng flame magic. Pagkatapos ay dinala sila ni Arya sa Goddess of War na si Adenela. Nasa tingin ni Rista ay parang hindi isang goddess dahil sa inaasta nito, pero harapang sinabi ng bida na nakakadiri daw. Tapos agad na nakapunta si Adenela sa likod nila dahil gumamit daw siya ng divine speed. Kaya agad na pumayag ang hero na makipag-training sa Goddess of War. Sa ikalawang araw ay nakita ng goddess na sabay kumakain sila Seiya at Mash. At nang makaalis si Seiya ay nalaman ng goddess na tinuturuan pala ng hero si Mash na maging tulad niyang masyadong maingat. Sa ikalawang araw ay nakita ni Rista si Adenela na malaki ang ipinagbago dahil mukhang nai-inlove na ito sa hero. Sa ikatlong araw ng training ay malaki na ang ipinagbago ng stats ni Mash, subalit si Elulo ay ganun pa rin. Dahil giit ni Hestia ay wala daw talent sa flame magic si Elulo. Nang magkita-kita ang grupo ay nagulat si Rista nang makita ang laki ng ipinagbago ni Adenela. Nais ng Goddess of War na sumama sa paglalakbay, saka nais din itong bigyan ng cake ang bida. Pero giit ng hero na kadiri daw ang cake saka hindi daw niya kailangan ng sidekick. Kaya nagwala si Adenela pero hindi ito pinansin ng hero at umalis pa rin sa lugar. Sa paglalakbay ay may lumabas na isang orc kaya naghanda si Mash pero agad itong napaslang ng automatic phoenix ni Seiya. Dumating din ang Tree Goblin pero agad na pinaslang ng phoenix. May malalaking langgam kaya pumana si Elulo pero ang Phoenix pa rin ang tumapos sa mga ito. At dahil malakas ang Phoenix ay hindi magamit ng dalawa ang training nila pero napahanga pa rin si Rista sa kasanayan na bagong natutunan ng hero. Kaya sinubukan niyang silipin ang stats nito subalit inatake ng mga numero ang mata niya. Pagdating sa nayon ay nagtanong sila sa mga dwarf kung nasaan ang tirahan ng mga dragon. At sa tulong din ng mga emblem nila Mash sa kamay ay natagpuan nila ang kuweba. Pagdating sa gate ay nakitang kailangang ilagay ng dalawang bata ang kamay para mabuksan ito, subalit gamit ang bagong teknik ay nagawa ng hero na mabuksan ito ng puwersahan. Pagpasok ay may isang boses silang narinig, na inanyayahan silang tumayo sa ibabaw ng magic circle. Pero para makasigurado ay ang butiki muna ang ipinadala ng bida. At nang malamang hindi ito isang trap ay nagpunta na sila sa Dragon Village. Naglakad sila sa nayon nang makita ang iba pang mga taong dragon, saka nagpunta sila sa palasyo para makipagkita sa Mother of Dragons na si Levi. Dito ay tinuruan ni Levi si Mash na mag-transform na isang dragon, na nakita ng goddess na na-times 10 ang stats. Pero giit ni Levi na kailangan daw ialay ni Elulo ang sariling buhay para maging isa siyang legendary sword para sa hero. Dagdag pa ng Mother of Dragons na halos 70% daw ng mundo ay nasakop na ng Demon Lord kaya kailangan na nilang gawin ang seremonya. Ngunit sa kabila ng nalaman ay nagawa pang mag-shopping ng bida kaya napatakbo na lang si Elulo. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng malaking pagtitipon para sa seremonya. Binigyan sila ng wine at saka ng mga cookies na kahit na si Seiya ay hindi natanggihan. Nang biglang patayin ang ilaw dahil magsisimula na ang pag-aalay. Nakita nila si Elulo na dinadala sa isang bangin, dahil kailangan daw nilang ihulog dito ang bata para mag-transform na isang legendary sword na siyang tatapos sa Demon Lord. At nais sana siyang iligtas ni Mash pero meron namang mga bantay. Pilit ng pinapatalon ng Reyna si Elulo sa bangin nang salakayin sila ng hero, saka sinabing kung magiging isang espada daw si Elulo ay hindi na nito magagawang mabitbit ang mga bagahe. Tapos tinawag pa ng hero na isang butiki ang Reyna ng mga dragon na ikinagulat ni Levi pero labis na natawa ang Diyosa. Nag-transform si Mash kaya nagawang matalo ang mga bantay, subalit biglang naparalisa ang katawan. Pati na rin ang Diyosa dahil pala sa wine at cookie na kinain nila kanina. Subalit sinapok pa rin ng hero ang mga bantay, dahil isinuka niya pala ang mga kinain kanina para makasigurado. Dahil dito ay napilitang mag-transform ang Mother of Dragons sa tunay nitong anyo. Giit ni Levi na hindi daw siya matatalo ng ordinaryong espada kaya wala na daw silang pag-asang mapigilan ang seremonya.
Kaya kinuha ng bida ang Dragon Killer Sword na ginawa niya bago pa sila magpunta sa lugar ng mga dragon. Sa pag-atake ng hero ay agad na napinsala si Levi, kaya nilagyan nito ng sumpa si Elulo sa pamamagitan ng kwintas na masasawi daw pagkatapos ng 3 minuto. Inatake muli ng bida si Levi, at nakita ng Diyosa na halos kalahati ang nabawas sa life points nito. Kaya naman nagpalabas ng matitigas na kaliskis ang dragon, at kahit sino ay hindi na daw siya kayang saktan. Subalit lumaklak ng napakaraming buto ng pampabilis ang bida, saka nilabas ang isa pang Dragon Killer Sword. Tapos ginamit ni Seiya ang teknik na natutunan kay Adenela kaya inatake niya ito ng ubod ng bilis pero hindi ito umuobra sa dragon, saka nakitang malapit na ring masawi si Elulo. Pero plano lang pala ng bida na ihulog ang dragon sa bangin, kaya nagpatuloy ito sa pag-atake. Nagawa na ring makabangon ng Diyosa, habang si Seiya naman ay ibinigay ang lahat ng makakaya. Dahil dito ay napilitang tanggalin ng dragon ang defensive mode niya para makalipad, subalit agad siyang inatake ng bida, nang mapansin ng dragon na binutas din pala ng hero ang mga pakpak niya kaya nahulog ito sa bangin. Kaya gumaling na rin si Elulo at si Levi naman ang naging espada. Tapos umalis na sila sa lugar ng mga dragon. Ngunit alam ng Diyosa na hindi ito ang legendary sword na makakatalo sa Demon Lord, kaya giit ng bida na hahanap na lang sila ng ibang paraan. Pagdating sa labas ay ibinalita ng mga knight na napaslang pala ang napakaraming mga kawal kaya kailangan na nila ng tulong ng hero, kaya agad na lumipad ang mga bida para puntahan ito nang makita ang napakaraming malalaking langaw kaya nagtago muna sila. Nagpakita ang pinuno ng mga langaw na si Bilbob, na nag-utos ng pagsalakay ng mga alagad niya. Nakita ng Diyosa na mababa naman daw ang mga stats ni Bilbob pero walang makakapantay sa taas ng speed nito. Nasaksihan nila ang paglalaban ng mga sundalo at mga langaw, kung saan dinadaagit sila ng mga ito saka hinuhulog sa lupa. Labis na ikinagalit ni Mash ang nakita, subalit giit ni Seiya na kailangan muna nilang maghanda. Nakita nila si Captain Rosalie na pinagdarasal ang mga nasawing sundalo. At nang makita din sila ng Captain ay inutusan nito ang mga kawal na maghanda na sa pagsalakay. Pero giit ng isang matanda na pagod na daw ang mga natitirang kawal kaya kailangan muna nilang umuwi. Kaya naman sa palasyo ay nagkaroon muna sila ng isang pagtitipon para magplano, pero dahil mainipin si Rosalie ay hindi sila nagkasundo ng bida, dahil nais munang mag-training ni Seiya. Nalaman ni Rosalie na nakita pala nila Seiya ang pagpaslang ng mga langaw sa mga kawal pero wala silang ginawa na siyang ikinagalit ng captain. Ipinangako naman ni Rista na magbabalik sila kaagad pagkatapos ng training, pero hindi na makapaghintay si Captain Rosalie. Kaya sinabi ng bida na ang pagiging mainipin ng captain ang dahilan kung bakit nasawi ang mga kawal niya. Labis itong ikinagalit ni Rosalie kaya sasampalin niya sana ang bida, pero siya ang sinampal ni Seiya na ikinagulat ng mga kasama. Pinagalitan ng goddess ang hero pero sasampalin sana siya ulit ni Rosalie pero siya na naman ang nasampal. Nang paulit-ulit, hanggang sa mamaga ang mga pisngi at umiyak. At nang silipin ng dalawa ang stats ng captain ay napakahina pa pala nito, saka napansin nila na dahil sa galit ay umuungol si Rosalie na parang aso. Pero ayaw mag-sorry ng hero dahil wala daw siyang kasalanan kaya iniwan nila si Rosalie na luhaan. Pagbalik sa Divine Realm ay ibinahagi ng bida na kinaiinisan niya ang pagiging mainipin ni Rosalie. Pagkatapos ay nagpunta sila kay Goddess Metis para magpaturo ng pagpana si Seiya. Nalaman nila kay Xerxes na hanggang ngayon ay nagwawala pa rin si Adenela na ikinatakot ng 3. Kaya nagpunta sila kay Arya para magpatulong, pero giit nitong magiging ayos lang daw ang hero. Sinabi ni Arya na nakikita daw niya ang potensyal ng 2 bata, kaya tutulungan niya ang mga ito na palabasin ang itinatagong potensyal. Nagpunta si Rista sa bahay ni Adenela nang makita na mas lalong naging nakakatakot ang Goddess of War, at hinahanap nito ang hero para paslangin. Ibinalita ni Rista sa hero ang nalaman, ngunit nasundan pala siya ni Adenela na mukhang bruha. Na inilabas na ang espada subalit walang takot na nilapitan ng hero saka inayos ang buhok. Kaya naman pinatawad siya bigla ni Adenela na ikinagulat ni Rista. Pokmaro si ate mo. Nang kinamusta ni Rista ang 2 bata ay nakita niyang nakokontrol na ni Mash ang dragon power, habang si Elulo naman ay nagkaroon ng support magic na nakakapagpabagal o nakakapagpabilis ng kilos na sinusubukan niya kay Mash. Nalaman din ng 3 kay Goddess Arya na si Goddess Metis daw ay isang maniac na pinagsasamantalahan ng mga hero kaya ipinatapon ito ni Goddess Ishtar sa kagubatan. Dahil sa nalaman ay nagmamadaling nagpunta si Rista sa hero. Pero nakita nitong nakatali si Goddess Metis sa puno, saka ginawang live target ng bida na nasapul sa noo. Nagbalik sila sa palasyo nang mabalitaan kay Tatang na sumugod daw mag-isa si Rosalie. Kaya nagmamadali silang lumipad at nagpunta sa lugar kung saan nakita nila si Rosalie na mag-isa. Kaya gagawin daw siyang decoy ng bida habang inaasinta niya si Bilbob.
Pero dinagat ng halimaw si Rosalie. Kaya naman inutusan ni Seiya ang goddess na magpakita kay Bilbob. Kinausap ng goddess si Bilbob para malibang ito, pero lumipad pa ng mas mataas ang halimaw. Dahil doon pala nito balak itapon si Rosalie nang biglang dumating ang palaso ni Seiya kaya nabitawan nito ang captain na niligtas naman ng goddess. At dahil kumpiyansa ang langaw na maiiwasan ng mga palaso ay hinamon pa nito ang bida. Kaya may dumating na 7 palaso ngunit matagumpay na naiwasan ng mabilis na nilalang. Pero biglang nagdura ng dugo ang langaw dahil tinamaan pala ito dahil naging magic birds ang palaso ng hero. Pagkatapos ay inatake pa siya ng natitirang magic birds na siyang ikinasawi nito. Pinuri ng Diyosa ang automatic Garuda ng bida, pero giit ng bida na ang pinangalan niya daw sa skill ay Boomerang Birdie Boom Boom. Pero sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin napabilib si Rosalie dahil harapan daw dapat makipaglaban ng isang lalaki tulad ng tatay niya. Kaya tinawag siya ng bida na isang aso na tatahol-tahol. Tapos sinabi ng hero Kilamash at Elulo na oras na daw para magtrabaho, kaya na-excite ang dalawang bata na makipaglaban. Pero gamit ang mabilis na finger technique ay niretreat ng bida ng palaso ang mga langaw hanggang sa maubos. Galing ng finger ni Lodi. Tapos inutusan ng hero na tipunin ni Lamash ang lahat ng mga langaw na bumagsak. Saka sinunog ng bida. Pagkatapos ay sinabi ni Rosalie ang tungkol sa legendary armor na kailangan ng bida para sa laban sa Demon Lord. Ngunit pati ang legendary armor ay pinaghinalaan ng bida na baka daw may sumpa. Nagpunta ang grupo sa nasabing lugar ngunit nadatnan nila itong winasak na ng mga kalaban. Saka nakita nila dito ang isang halimaw at isang matanda na nagpakilalang si Kilkapul na isa sa alagad ng Demon Lord. At nakita din nilang niluwa ng halimaw ang legendary armor. Dahil dito ay mapipilitan silang labanan ng Demon Lord ng walang legendary sword at legendary armor. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.